Pasintabi po sa sensitibong paksa ng balitang ito, may mga bagong bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. Pinaniniwalaang sila ang mga hinahanapang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 noong Lunes. Para sa Update Live, mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ilan ba itong nakitang labi at meron pa bang mga pinaghahanap? Yes, Ruth, aabot sa 10 pang bangkay ang nakitang palutang-lutang sa dagat malapit sa pinaglubugan ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Bukod pa yan, sa isang labi rin na nakita naman kanina ring umaga. So matotal, umaabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi mula sa malagim na trahedya. Pawang hindi na makilala ang mga muka nang makita ang mga labi na halos magkakatabi o magkakasama pa ng lumutang kaninang umaga. Bloated na ang mga ito sa tagal ng pananatili sa tubig. Kapansin-pansing may mga suot pang life vest ang ilan. Ang iba nga, kapansin-pansin ding tripulante ng barko base sa kanilang suot. Habang ang karamihan, pinaniniwala ang mga pasahero. Kabilang na riyan ang isang bata na hindi pa matukoy ngayon kung anong kasarian. Lahat sila nakita malapit sa Balok-Balok Island kung saan din lumubog ang barko. Nakita raw mga labi ng mga mangingisda, residente sa mga island barangay at ilang tauhan ng Philippine Coast Guard. Kasama rin nakakita ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero na patuloy ding umiikot sa lugar sa pag-asang makita na ang kanilang mahal sa buhay. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na may 10 na lang na nawawala base sa manifesto. Pawang mga tripulante pa ito, kasama na rin ng isang Coast Guard Marshal at mismong kapitan ng barko. Taliwas yan sa pinalistang lampas 50 pangalan ng mga pasaherong sakay din ng MV Trisha Kirsten 3 na hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Ruth, wala pang opisyal na confirmation ng Philippine Coast Guard dito nga sa 10 bangkay na nadagdag pa sa ngayon. Pero ang sinasabi nga ng mga authorities at yung mga nakakita nga doon sa area ng Basilan, ibabiyahe na yan ngayon pabalik dito sa Zamboanga City para nga madala sa punerarya at makonfirm din ng ilang mga kaanak and other agencies kung ano ba at sino ba ang mga pagkakakilanlan nitong mga nakita nga na labi at kung sakasakali nga nalalampas na sa 10 na unang sinabi ng Philippine Coast Guard na bilang ng mga missing o nawawala, mukhang ito yung sinasabi nila na magiging bahagi rin daw ng kanilang investigasyon kung sino ang may pananagutan kung bakit lampas sa bilang ng manifesto o bilang ng nasa manifesto ang nakita o nakalagay dito. Yan muna ang latest. Ruth? Mon, habang inaalam yung identities at pinagtutugma nga yung bilang ng mga pasahero, magpapatuloy pa ba? Anong next na hakbang dyan ng mga otoridad? Yung magpapatuloy pa ba yung search and rescue? Yes, Ruth. Tuloy-tuloy pa rin. Oo, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Actually, bukod sa surface search, nagsimula na nga rin kagabi yung underwater search. Hindi pa rin kasi nakikita ngayon, Ruth, yung pinaka-lumubog na ro-ro vessel, yung MV Trisha Kirsten 3. Kagabi, yung first attempt o unang sabak nga ng Philippine Coast Guard Technical Divers gamit ang kanilang ROV, yung remotely operated vehicle, bigo na makita yung barko. So, technically, ngayong umaga dapat sisimulan ulit yan o gagawin ulit para makita kung nasaan itong mismong lokasyon ng barko bago mag-start naman yung pagsisid ng mga technical divers na bumiyahe pa galing Maynila. Importante kasing malaman kung nasaan yung barko dahil nga posibleng may mga tao pa o individual na nakaipit din dito at additional is of course to find details para nga sa ginagawa rin nilang separate investigation. So hindi rin do i-stop ito kahit nga lampas na sa 10 yung nakikita ng mga labi ngayon na nagpapalutang-lutang sa dagat mula sa nangyaring trahedya. Ang initial info sa atin, Ruth, dun sa kaninang umagang operation ng mga technical divers, hindi pa rin daw natuloy yung pagde-deploy again ng ROV dahil nagkaroon daw ng electrical and technical concerns ang makina. Kaya naman nakatakda pang magpadala ng another big vessel na siyang mag-aayos naman itong ROV para nga makatulong din sa paghahanap dito sa lumubog na ro-ro vessel. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Zamboanga City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.